kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos maging klaro na ang posibleng bagong 12 mga senador, ay usap-usapan naman ang susunod na mangyayari. Ito ay ang impeachment trial ng Vice Presidente. Importanteng may mga kalyadong senador ang busy sa pag-usad ng trial dahil sa mga senador na ito, magmumula ang mga boto kung saan ay maaaring matanggal sa kanyang posisyon si Sara o malulusutan niya ang ipinabato sa kanya ng administrasyon patungkol umano sa paglustay nito sa matagal ng usaping confidential fund. Hindi may pagkakailang nariyan pa rin ang magic ng mga Dutertes base sa resulta na lumabas nitong halalan. Nilampaso nila Digong, Pulong at Baste ang mga kandidatong sumubok na pataubin sila sa mismong lugar nila sa Davao na ilang dekada na nilang hawak. Hindi nakaepekto ang pagsapol sa CCTV kay Pulong na nagsiga-sigaan sa loob ng bar at nambugbog ng bugaw dahil panalo pa rin ito kontra sa kanyang katunggali na si Mix Nograles. Kahit nakakulong na sa ICC at hindi nakakapangampanya personal, ay wagi pa rin sa pagka-alkalde si FPRRD. Hindi rin maaaring isawalang bahala ang sinasabing karisma ni Sara dahil tila may nasampulan ng pinakbakan niya ito sa campaign rally ni Isko. Talo at laglag sa pagkakongresista ng Maynila ang binanata ni Sara na si Benny Abante. Ay! Anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6. District 6. Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Durog siya. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. 3,000 boto ang abansi ni Joey Uy kay Abante. Marami ang nagulat sa naging resulta ng halalan dahil ang mga pangalan na nangunguna noon sa iba't ibang mga surveys ay hindi nangyari sa totoong resulta. Matapos ang putuhan, dinumina ni Senador Bongo ang number 1 spot na sinunda naman ni Bam Aquino kung saan ay kulelat ito sa mga surveys kasama ni Kiko Pangilinan. Pero pasok na sa Senado ang dalawa dahil sa pangalawa at pang-anim na pwesto na kanilang nakuha. Pasok rin ang iniendorso ni Sara na sina Amy at Camille. Kahit na madumi ang tubig ng prime water, ay hindi ito naging sagabal para masungkit niya ang pang-10 pwesto. Pasok din sa Senado ang siguradong tagapagtanggol ng BC na si Rodante Marcoleta. Kahit na nasa pan-12 pwesto ay mukhang safe na si Ate Amy. Suma total ay may tagli-5 mga senador na nanalo ang bawat partido ng alyansa at ang mga sinuportahan ni VP Sara. Kung gaano kaabang-abang ang naging resulta ng midterm election na ito, ay siguradong ganun din ang paparating na impeachment trial. Maliban sa mga 5 pumasok na bagong senador na kaalyado ni VP Sara, ay meron din itong mga kaalyadong senador na kasalukuyan nang nakaupo sa Senado. Sa isang diskusyon ng mga political analysts sa TV5 ay kanilang hinimay kung sino-sino kaya ang mga senador na posibleng kakampi kay Sara sa paparating na impeachment trial. May mga senador din na posibleng biglang kakambyo sa kalagitnaan ng paglilitis. Mukhang tagilid dito si BBM dahil mas marami umano ang magiging kakampi ng Vice Presidente. Thank you for staying with us. Right, Ito po ang ating matrix. Ang tanong kasi kung sino pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics,
nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with what, 70+% relative the vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, anong magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin, di ba? Pag-resume ng Junto nga eh. So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under administration. Dito yung mga against conviction. This is the middle ground eh. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ito. Hindi naman kakaiba sa politika. Who do you want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin sa holdover senators. Oh, sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Cheese Escudero. Nalagay ko sa admin. Tama? Oh. Sa antay. Yes, tama. Dahil Makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila eh. Yung sa tatay niya na na-impeach. Okay. Si What Alan, about Cayetanos? Sa anti-admin. Anti-admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para Walo. Nine. At least nine. Dagdag dun sa yes, sa yes, ating napapasok na mukhang pro... Kaya nga, ang lalabas Duterte. dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na to. Sige. Dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Antay pa rin. Yes. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri? Sa panahon na... Katropa ni Migs ang Yes, tama. Ito, at saka si Villanueva. Si Villanueva parang magsuswing for me eh. Hindi ko pa siya masyadong, yes. Saan natin siya What if ilalagay? we put him muna dito? Dito muna. sige. Para lang meron Go ahead, tayong flexibility. Go Sa ahead, si Joel ito. Yes. Lagyan natin sa swing. At least para may flexibility lang tayo na pwedeng pumana dito, pwedeng pumana dito. Ito, Controversy dito. Dito clear. yan. Yes, Kasi clear may yan. sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Loren swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayong mag... ito yan, malinaw ay, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na Makasara. Tama ba? Ito, Paano yan? dito. Clear. Sa admin. Oo. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong For the ni VP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yaan doon, Of syempre. course. Syempre naman. After the Si political Migs, ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, ito na. O, isa Diba? na lang. Dito na Oh. tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So, yaan. Take it away. Si Bongo, Bongo, of course. tatanungin ko pa to, hindi na. Hindi na yan. Syempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. May 8 ka na. Oo. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko na yung obvious na muna. Sure ball kung saan. Marcoleta. Si Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Tsaka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Yan. Ikaw muna. Ilan na yan? 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Si Kiko baka magsuswing din muna yan. Oo, Sino si- Yeah, si si Kiko Kiko. nasa swing. Yes. Ganun din ba si Bam? Ang nakikita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan? Ay, Oo. that's going to be a surprise, ha? Yes. O, ilagay na natin kung ang consensus is swing. Di ilagay natin kung ako lang ang No. babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yaan, dito. Ilagay mo Yes. na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Yes. Dito? Agree Yes. rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Sa swing. Agree. Kasi yan, kung maging Senate President, through the help of the Vice President. Okay. Ping. What about Ping? Si Ping, Swing?
Kasi sinasabi niya, alam mo, huwag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Right, sir. Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Admin. Yes. Yes. So, ang klaro natin dito as far you two are concerned, 5 ang nasa admin. Pag ganito sakali ang lumabas na dami ng mga kakampi ni VP Sara sa Senado, ay siguradong mabibigulang ang admin ni BBM na mahatulang guilty sa impeachment trial ng PC at malamang sa malamang na matutuloy na ang pagtakbo nito sa 2028 election. At kapag sinwerte at mukha namang malaki ang tsansa niyang manalo kung ibabase lang sa mga suportang ipinapakita ng mga tao, ang tanong ay ano ang mangyayari at ano-ano ang mga kasong kakaharapin ng mga taong ito sa oras na isang Duterte na naman ang nakaupo sa Malacanang.